Yung sa atin po, yung nangyari sa Angeles na nag-collapse na building, sabi ko, hindi tayo dapat tumigil mag-inspection ng hanggang Huwebes. Dapat mag-inspection tayo kung kahit Sabado kasi kulang kami sa tao. Yun namang sa mga arbiters namin, ang dami pong hinihiring na kaso, kagaya din ng judiciary. So sabi ko, kahit itong Office of the Secretary, dapat nandito tayo ngayon kung ang migrant workers na anak ng Department of Labor ay nagpa 5 days. So tayo po ay nagpadala din ng liham sa Malacanang kaugnay nito at ang amin pong priority rito ay talagang dahil kami frontline ay dapat makapag lingkod sa ating mga kababayan. Hindi naman para pahirapan yung ating mga empleyado sa DOLE. So dahil po diyan, pati itong ilulunsad natin na tupad nga sa Lunes, talagang overtime kami. At yung mga trabaho agad, job fair program sa darating na linggo, ay yun po ay ating pong talagang tututukan. So yun po yung nagbunsod sa ating panukala na maging very active. Kasi alam mo, Cesar, kagaya mo rin, tayo nakasanayan ko na mas maaga ka nga lang gumising sa akin na yung kung yung mga manggagawa natin talaga nag-overtime lagi, dapat yung nangangasiwa ay mag-overtime din. So, yun po yung nagbunsod niyan. Nagbunsod niyo. Alright, nabanggit nyo yung inspection noong 1985 to 1986 and 86 to 87. Ako'y naging working student at naging assistant ni dating Deputy Minister of Labor Amado Gat Insyong. Noong mga panahon ni Cablas, isa lang ang Deputy Minister or Undersecretary ni Cablas. Yun ay si Amado Gat Insyong or Gat Insyong. Ang laging inuupakan ni Rolando Bartolome, yung mga kasamaan ko sa hanap buhay, kung naalala nyo si Rolando Bartolome, siya ho ay isang komentarista dito ho sa Metro Manila. Dati ho siyang labor arbiter. Si Cabart, Rolando Bartolome, lagi niyang inuupakan ang Department of Labor sapagat kokonti ang labor arbiters. Nagulat kami. Sabi ninyo sa isang media interview, 7,000 yung construction, pero kokonti ang labor arbiters ng Department of Labor. Anong gagawin natin dyan? Ang tinutukoy ko po yung labor inspectors. Inspectors, I stand corrected. Labor inspectors. So, sabi ni Ka Bartolome, kokonti ang labor inspector. At that time, 1986, 1987. O ngayon pala, kokonti pa rin, Secretary. Ganun nga po na ngayon ko lang na-realize kasi itong pagbisita ko sa Region 3, ni-report sa akin na 38 lang daw yung kanilang labor inspectors at ang talagang kanilang ginagalawan na inspeksyonin ay 7,000 na establishments kasama yung government constructions. Ngayon ko lang na-realize, pati government construction nga pala sila nag-inspect. Pati yung mga construction ng pribado, kagaya nga nitong na nag-collapse. So, kakaunti. So, yung tanong nyo, ang aming inspector ay sa 17 regional offices ay 1,210. Pero yung talagang kumikilos dito, yung nasa field ay umaabot lang ng 477. So paano mo sa katuparan yung trabaho ng labor inspection sa ngayon sa Article 128 ng Labor Code? Titingnan mo na siguradong merong first aid training yung mga kumpanya, sisiguraduhin mo na tama yung kanilang ginagalawang work environment, sisiguraduhin mo na yung sa construction, may safety belt, sisiguraduhin mo na tama yung barracks. Kakaunti talaga, hindi kakayanin. So, talaga nakakalungkot ito na Cesar, dahil hindi kayang gawin po yan ng 477 at napag-alaman ko na sa 477 ay maiedad na rin yung iba. So, hindi mo kakayanin talaga. Yun nga hong babanggitin ko. Actually, yun ang pangalawa kong tanong dyan. Aging population na. Yung mga labor inspector natin, Secretary, palagay ko
At dumarami ha. Dumarami ang construction kahit medyo nag-slow down tayo. Yung mga foreign assisted projects, malalaki yon, Secretary. Halimbawa, North-South railway projects, 147 kilometers, about 34 stations. Napakalawak, napakalaki. Kumisan, magkakaroon ng issue dyan ng unfair labor practices. And that's Luzon, and Southern Tagalog, and Metro Manila. Kung gaganyan ang numero. So anong plano ho ninyo dyan, Secretary? So nung isang araw, nagpatawag ako ng meeting ng mga attached bureaus kasama po si TESDA Director General Kiko Benitez na matagal na natin kaibigan. Sabi ko, sa dinami-dami ng na-training nyo sa TESDA, baka naman may magko-qualify na labor inspector. Kasi meron din silang healthcare training, caregiving training, meron silang alam sa construction. So sabi ko, kung makaka-provide kayo from the TESDA side ng skilled na itetrain din na mga 200 na kabataan, ay malaking dagdag yun sa hanay ng labor inspector, sasanayin na lang namin. So nangako siya, napag-usapan namin ng ganon. So from the TESDA side, na bahagi din ng Dole family, ay makakakuha kami ng 200 na kabataan na aming sasanayin na maging labor inspector. So ito, nakadagdag sa trabaho at nakadagdag din sa aming warm bodies. So pipilitan namin, pero in the long run, kakailanganin namin ng congressional support dito kasi siyempre may sweldo po ito. So siguro ito nagkataon pagpapasok na sa budget hearing, yun yung hihilingin ko dun sa aking mga dating kasamahan sa Senado na madagdagan naman yung sweldo pangsweldo ng ating sa PS ng ating mga labor inspectors na napakahalaga. Dahil dito nagsisimula yung sanidad, yung kahalagahan din sa kalusugan ng ating mga manggagawa.